Alam nito, alam ni Mark ang background niya, ang buhay niya. Kilala nito si Malcolm at yun ang mas kinatatakot niya. Pwedeng-pwede itong magsumbong kay Lyndon. Kung iniisip mo na sasabihin ko to kay Lyndon, tama ka Mrs. Gutierrez, pang-asar nito. Don't call me that. Nandidiri siyang matawag na Mrs. Gutierrez. Matagal na niyang kinalimutan ang apelidong yon. Bakit mo pa pinatakas si Malcolm kung sasabihin mo rin pala kay Lyndon? Maingat siyang tumayo. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan kahit kaibigan to ni Lyndon. I'm not that cruel. Isa pa, hindi ka naman niya pinaimbestiga. Nagkusa lang ako since I'm so curious of who the hell really you are. Then I found out an interesting fact. Mahina itong tumawa na akala mo'y nakakatawa sa nahanap nito. You have been married for about 12 years now. 7 years only, madiing pagtatama niya. 7 taon lang naman silang nagsama ni Malcolm. Ang 5 taon tinuring niyang wala siyang asawa. 7 years since your husband cheated on you? Ngumisi ito bago namulsa. Napairap siya at binuksan ang pinto ng sasakyan niya. Go! Sabihin mo na kay Lyndon ang lahat. Paghahamon niya. Kahit patakot siya doon din naman hahantong ang lahat kapag umakyat na si Mark. Uuwi na lang siya at mag-iempake na. Tapos ng laro niya, naggulat siya nung isarado nitong pinto ng sasakyan niya. Pagangat ng kanyang tingin ay naniningkit ang mga mata nito sa kanya. Iba rin ang karisma ng lalaki, may pagka-misteryoso. I will give you a chance. Katulad ng sabi ko, hindi si Lindo na nagpaimbestiga sa'yo ko, hindi ako lang. Technically, hindi niya malalaman unless sabihin ko. Humalokip-kip siya. Ano ngayon, hindi mo ba ako pipigilan? Malit itong umuso na kinakunot ng noo niya. Kapag ba nagmakaawa kung huwag mo sabihin sa kanya, gagawin mo? Tinaas niya ang kilay. Alam niyang loyal friend to ni Lyndon. Pero baka nga mapakiusapan niya. Lyndon is like a brother to me. And I don't want him to be a part of the mess you've made. Fine, hindi ko sasabihin sa kanya sa ngayon. Pero sa oras na ipaimbestiga kanya, hindi ako magsisinungaling sa kaibigan ko. Napalunok siya. Swerte sa ngayon, pero sa susunod hindi na. Si Malcolm, pinapahanap niya rin ba sa'yo? May kabang tanong niya. Umayos ito ng tayo't nagpagpag ng kamay kahit wala namang dumi ang mga yon. For the sake of the twins. Mananahimik ako. Bibigyan kita ng oras para makaalis sa mansyon. Huwag mong ikulong si Lyndon sa kambal. Alam mo namang, hindi siya ang ama. Pagbabanta nito sa marahang paraan. Namilog ang mga mata niya. Akman tatalikod na ito. Ngunit kagad niyang pinigilan sa siko ang lalaki. Kilala mo ang tatay ng kambal? Mali. Ikaw bang ama ng kambal? Halos hindi niya maitanong yun sa sobrang kaba. Kumakalabog ang puso niya. Kapag umamin to, anong gagawin niya? Magkakaroon ng ama ang kambal pero magiging kaaway ito ni Lyndon. Muli itong humarap sa kanya, marahang inalis ang kamay niyang nasa siko nito. Pagkaraan ay tinapatan nitong mukha niya, tinitigan mo nga kung mabuti, Miss Beth? Napatitig nga siya dito. Ang itim nitong matay hindi gumagalaw. Pero ang labi nito kumurba sa isang ngisi. Naaalala mo bang pagmumukha ko? Hindi. Lumayo ito't kumibit balikat. Then I am not the father. Umawang ang mga labi niya at nakahinga ng maluwag. Ewan ba niya, nawalan siya ng tinik na hindi itong ama. But I saw you at the convenience store 5 years ago. Inubos mo nga yata ang alak doon. Mahina pa itong tumawa bago tuluyan siyang iniwan sa parking lot. Napatanga siya habang tinatanaw ang likod nito. Bumalik ang tinik sa dibdib niya. Alam nitong nasa convenience store siya pero sinabi nitong hindi siyang ama. Mas sumakit yata ang ulo niya dahil kay Mark. Ayaw niyang umuwi sa kambal na magulo ang isip. Ang ending, sa opisina ni Blake ang takbo niya. So you're saying na pwedeng si Mark ang tatay ng kambal? Tanong ni Blake matapos niyang maikwento ditong pangyayari. Marahan siyang tumango. Pagkaraan ay sinapo ang ulo sa problemang kinakaharap. Ang gwapo naman, pero hindi ka mukha ng kambal, komento nito. Landiin mo na lang din kaya, pati si Julio idamay mo na. Shut up Blake, hindi ka nakakatulong, humalaka ka ito. Ipahanap mo na lang kay Mark ang ama ng kambal. That way, tapos ang problema mo. Hindi mo na kailangan manatili kay Lyndon. Nag-angat siya ng tingin at naningkit ang mga mata sa kaibigan. Tingin mo papayag yon? Malamang hindi, si Mark ang magpapahamak sa akin. I am sure of that. Oh, hindi kaya bakla si Mark tapos in love kay Lyndon? Kaya nag-imbestiga ng malala? Bahagya pang lalaki ang mga mata ni Blake, inismira niya ito at napailing. Bakit hindi mo landiin para malaman mo?
Sarkastikong hamon niya. Ngumuso ito't nagbuklat ng folder. Paano mo ngayon tatakasan si Malcolm? Pag-iiba nito sa usapan na pabuntong hininga siya? Hindi ko alam. Bumagsak ang mga balikat niya. Hindi niya talaga alam kung paano. Tss, huwag kang lumabas ng bahay kung gusto mong maging ligtas. Gaga ka, hindi mo naman alam kung anong gagawin ni Malcolm. Nasundan ka nga sa company ni Lyndon. Baka balikan ka nun. May pag-aalala ang boses nito. Baon-baon niya sinabi niya ni Blake. Ang malala, pumasok pa sa isip niya na baka kidnapin ni Malcolm ang kambal at ayaw niyang umabot sa ganon. Ang bigat ng pakiramdam niya. Bumili lang siya ng ice cream sa convenience store bago umuwi. Pagdating niya, umalis na rin si Manang Lisa. Hindi pala ito stay-in. Pilit siyang humiti sa kambal habang ang mga itituwang-tuwa sa ice cream na dala niya. Siya na rin ang naghanda ng dinner kahit paano mawala ang mga nasa isip niya. Tinabi niyang ginawa niyang baked bangus. Saktong pagpihit niya paharap ay napahawak siya sa dibdib matapos makita si Lindo na nakasandal sa hamba ng pintuan patungo sa kusina. Wala na ang necktie at coat nito. You left early. Sumusuko ka na ba? Malit tong umisi pero ang tingin na binibigay nito ay alam niyang may galit at inis. Pinagsalubong niya ang kilay at kumuha ng mga kobyertas bago sumagot. Of course not. Hindi ka naman nagpatimpla ng kape kaya umuwi na ako. Papasok pa rin ako bukas. Hindi niya ito pinansin kahit pa lumapit ito sa kitchen counter. Pinagpatuloy lang niyang pag-aayos sa mesa. Gusto mo talagang magtrabaho doon kahit taga-timpla lang ng kape? Pang-aasar nito. Tumigil siya at nginisihan ito. Ano naman ngayon? Malaki naman ang binibigay mong sahod. Kahit magtimpla lang ako ng kape. Natuwa ang kalooban niya noong makita ang pag-ikting ng panga nito. Walang salitang tumalikod to. Hanggang sa hapagkainan na hindi to nagsalita. Maging ang kambal tuloy ay tahimik, tila ramdam ang tensyon sa paligid. Daddy, are we going to read the book later? Si Sander ang bumasag sa katahimikan. Si Siren ay inosente lang na nagmamasid sa paligid. Sure, just bring the book to my room. Tipid nitong sagot. Ngumiti si Sander, hindi alintanang lamig sa boses ni Lyndon. Siya ang naaawa sa anak niya, pakaramdam niya namamalimos ito ng atensyon. Kaya naman pag-akit nila sa kwarto para matulog ay kinumpronta niya si Lyndon. Bagong ligo ito, nakabihis na at nagpupunas na lang ng buhok gamit ang maliit na tuwalya. Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang kambal. Panimula niya, kumibot ang kilay nito. Hindi ako galit. Ang lamig ng boses mo. Tumigil ito't maliit na ngumisi. Anong gusto mo? Lambingin kita? Na, you know I won't settle for less bet. Hindi ikaw ang tipong pakakasalan ko. Naipirmi niya mga labi at naikuyom ang mga kamay. Niinsulto siya sa sinabi nito. Nasaktan maging ang pride niya. Akmang magsasalita siya ngunit bumukas ang pinto. Daddy, I want to read this book about magic. Tumakbo pa si Sander sa kama. Hindi na siya nagsalita, tinaliman na lang ng tingin si Lindo na nakangisi. Nagmatcha na lang siya patungo sa balkonahe ng kwarto at lumanghap ng hangin. Kinalmang mga ugat niyang galit sa lalaki. Ang sarap mo sampalin, Lyndon. Bulong niya sa hangin. Bakit hindi mo sampalin? Ayaw mo bang bumalik sa akin? Nalalaki ang mga mata niyang napaharap sa madilim na gilid ng balkonahe. At sa malamang na nawalan siya ng kulay sa mukha matapos makita doon na nakangising si Malcolm. Suot-suot pa rin ito ang cap. Bakit ka nandito? Umalis ka nga dyan. Lumayas ka. Wala kang anak dito, Malcolm. May hinang angil niya. Takot na marinig ni Lyndon, umamong itsura nito. Lumapit sa kanya dahilan upang umatras siya. Sumama ka na lang sa akin, Beth. Isama natin ang kambal. Gawin nating buo ang pamilya natin. Hindi niya napigilan at lumipad ang palad niya sa pisngi nito. Naglikha yun ng malakas na tunog. Nakabaling sa kaliwang mukha ni Malcolm pero nakangisi pa rin to. Sampalin mo rin kaya ako sa kabila para marinig lalo ni Lyndon Ocampo. Mungkahi nito. Nahigit niya ang hininga, nanginginig ang kamay niyang dinuro to. Umalis ka na, wag mo na akong guluhin. Ibibigay ko ng annulment na gusto mo. Ayoko ng annulment, gusto ko ikaw. Pati ng kambal. Umuwi ka na sa akin, Beth. May otoridad ang boses nito imbis na magmakaawa. Hindi niya napigilan muli ang sarili at sinampal ito sa kabilang pisngi. Ipapakulong kita. Napatigil siya matapos marinig ang nagmamadaling yabag sa loob. Beth, is there something wrong? May taranta ang boses ni Lyndon nang papalapit sa kanyang kinakaba. Agad na lalaki ang mga mata ni Beth habang si Malcolm ay nangisi. Umakma pa itong lalapit sa kanya kaya naman kaagad niyang niyakap ang sarili at malakas na sumigaw na kinataranta nito.
Layuan mo kung gago ka! Magnanakaw! Magnanakaw! Bumukas ang kalituhan sa mukha nito. Akmang magsasalita upang patigilan siya ngunit bumukas ang sliding door ng balkonahe. Niluwanan si Lyndon na nasa kanyang tingin. At bago pa man nito lingunin si Malcolm ay narinig na lamang nilang pagtalo nito mula sa balkonahe. Napasinghap siya, sabay sila ni Lyndon na tinignan ng ibaba para lamang makitang patakbo na lumalabas si Malcolm. Shit! Malutong na pagmumura ni Lyndon. Akmang nga habulin niya ito ngunit kaagad yung pinigilan ng siko nito. Delikado, huwag mo nang habulin. That cannot be. Kailangan nating mahuli. Hindi na nga! Napalakas ang boses niya dahilan upang pagpunutan siya nito ng noo. Nakagat niya ang labi. Mabilis ding nag-iwas ng tingin. I mean, hindi na kailangan. Wala naman siya nakuha. Marahan niya ring binitawan ng hawak sa siko nito. Hindi safe kung hahayaan ko lang. Kailangan nating mahuli. Paano kung bumalik? Ang boses nito'y magkahalong pag-aalala at tinis. Huminga siya ng malalim bago nag-angat ng tingin kay Lyndon. Then we should leave. Kung nag-aalala ka sa amin ng kambal, aalis na lang kami dito. Masyadong delikado at baka mapahamak pang mga anak ko. Walang kurap na bigkas niya, nagsalubong ang mga kilay ni Lyndon. Nanliit ang mga mata kaya naman napalunok siya ng wala sa oras. Mahuhuli natin. I will check the CCTVs to see the face and let the police search for him. Agad na kumalabog ang puso niya at nalaki ang mga mata ni hindi niya ito napigilang umalis. Nakagat niya ang hilalaking daliri sa kamay. Mapapanood nito ang pagsampal niya kay Malcolm. Malalaman itong hindi magnanakaw si Malcolm. Ang malala, makikita nitong itsura ni Malcolm at katapusan na niya kapag pinahanap nito ang lalaki. Nanginginig ang mga kamay niyang bumalik sa kwarto at balak sundan si Lyndon. Hindi naman kasi niya alam na may CCTV na pala sa mansyon. Mommy? Did something bad happen? Nothing. Go to your room, Sander. Ni hindi na niya sinulya pa ng anak, tuloy-tuloy siyang lumabas sa kwarto at hinahanap si Lyndon. Bukas ang dulong kwarto kaya't doon siya tumungo. Tumatahip ang dibdib niya sa kaba. Hindi makahanap ng idadahilan sakaling mapanood nito. Lyndon, hindi naman kailangan. This is fuck up. Sira ang kamera sa balkonahe. Gigil nitong hinampas ang mesang napaigtad sa kanya. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Tinikom niya mga labit pinanood ang ibang kuha ng mga kamera. Nabura ang kaba niya matapos makitang hindi nahagip ang itsura ni Malcolm. Nakatulong ang suot nitong cap. He perfectly knows how to hide, komento ni Lyndon. Napakasimple na pagkakasabi nito pero ang panga ay umiigting. Tumikim siya upang kuhanin ang atensyon nito. Pagkakataon na niya yun upang makaalis sa poder nito. Pagkakataon upang itamang kanyang maling desisyon. Babalik na lang kami sa kondo ni Blake. Pumasyal ka na lang kung gusto mo. Maingat niyang suhestyon. Do you really think I will allow that? Mag-hire ako ng bodyguards. Napamaang siya pero hindi magpapatalo sa gusto nito. Kahit ilang men in black pang kunin mo, hindi na safe ang mansyon. Mariing pagdadahilan niya. Magnanakaw lang yun. Magnanakaw na kayang pumatay, Lyndon. Gusto mo ba talagang mapahamak ang kambal? Umakto siyang galit upang hindi nito mapansin ang pagsisinungaling niya. Mariin siyang tinitigan ng lalaki. Ang mga labi nito ay nag-iisang linya at alam niyang ubos na ang pasensya nito. Ilalayo mo ang mga bata sa daddy nila? Walang emosyon tanong nito. Napatras siya matapos kumalabog ng puso niya sa tanong nito. Pakiramdam niya, inaako nitong mga anak niya. Hindi ka naman nila daddy. Ang sabi ko nga pwede kang pumasyal. Do you really think na matutuwa silang umalis dito? Mas madiing tanong nito. Malulungkot sila, dagdag pa nito. Kaya nga, pwede kang pumasyal. Sasama ako. Ngumisito na siya namang kinaawang ng mga labi niya. Magagalit si Blake, hindi ka kasya doon. Madiing tanggi niya. Then we should rent another condo, a penthouse rather. May kayabangan ng boses nito. Nanliit ang mga mata niya sa lalaki. Sa tingin mo ba, hindi malalaman ng lolo mo na kasama mo ko kapag ginawa mo yan? Baka yan pang mas ikapahamak ng mga anak ko. Hindi ito nakaimik dahil alam nitong tama ang sinabi niya. Kung nag-aalala ka talaga sa seguridad ng mga anak ko, hahayaan mo kami bumalik kay Blake. Hindi na niya hinintay na sumagot pa to. Iniwan niya to doon at dumiretso sa kwarto ni Siren. Agad niya sinira ang pinto. Sumandal ito doon at pinaypayan ng sarili. Hindi siya pwedeng magsayang ng oras lalo pat siguradong babalikan sila ni Malcolm sa mansyon.
Bukas na bukas ay dapat na makabalik na sila sa kondo ni Blake. Mas safe doon, hindi yun mahahanap ni Malcolm. Sa gabing iyon wala siyang sinayang na oras, nag-impake siya ng mga damit nila at gamit. Ang kambal ay mahimbing nang natutulog. Hindi niya na rin dinatnan si Lyndon sa kwarto nila noong mag-impake siya ng sariling damit. Hindi siya natulog sa kwartong yun. Mas pinili niyang tumabi kay Siren. Kinaumagahan wala na si Siren sa kama. Dinig niyang mga tawa ng kambal sa sala. Doon siya tinangay ng mga paa niya. Nakagat ang labi matapos makitang nakayakap kay Lyndon si Siren, habang si Sandra ay ngiting-ngiting nakaangat ang tingin kay Lyndon. May ngiti rin sa labi ang lalaki na tila ba natutuwa sa usapan nilang tatlo. Huminga siya ng malalim, alam niyang sisirain niyang kasiyahan nila. Pero para ito sa ikakabuti ng lahat, sapat na nagtatrabaho siya sa kumpanya upang maituloy ang plano niya. Hindi na kailangang madami pang mga anak niya. Tumikim siya upang kuhanin ang atensyon nila. Natigil sila sa pagtawa. 3 pares ng kayumangging mga matang tumititig sa kanya. Kids, you need to say goodbye to your Uncle Lyndon. Babalik na tayo ngayon sa kondo ng Uncle Blake nyo. Delikado na rito. Kagabi may nagtangkang magnakaw sa mansyon. Tuloy-tuloy ang pagkakasabi niya ni hindi makatingin sa tatlo pero dinig niyang pagsinghap ni Siren. Mommy, do we really need to go? Paano si Daddy Lyndon? Tanong ni Siren. Mara siyang napabaling ng tingin sa anak, nagawa pa nitong isipin si Lyndon, imbis ng kaligtasan nila. He can visit you anytime. No need to worry about him. Matigas niyang bigkas. Kita niyang bumakas ang lungkot sa mata ng dalawa. Nawala na siglang mga mukha nila. Unti-unti tila kinurot ang puso niya sa nakitang mga reaksyon nila. Maraha siyang tumikim at tinapangan ng itsura. Ang kaligtasan yung prayoridad ko. Kapag wala ng banta ng magnanakaw ay pwede tayong bumalik dito. Kung tatanggapin pa tayo ng Uncle Lyndon niyo. Tila may bumara sa lalamunan niya sa suhestyon. Ayaw na niyang bumalik sa mansyon at makasama pa si Lyndon. Kung babalik man siya, yung siguradong siya na dapat ang may-ari ng mansyon. Ramdam niyang mariing titig ni Lyndon. Kanina pa ito walang imik at nakatitig lang sa kanya. Hindi na nito mababagong desisyon niya, pero alam niya may plano tumatakbo sa isip nito. Hindi rin naman ito basta papayag ng ganun na lang. Kids, listen to your mommy. Madalas akong bibisita doon. Magbabasa tayo ng libro at kung papayagan ako ng mommy niyo. Doon din ako matutulog minsan. So yun ito sa kambal. Tila dumaan ang maraming kabayo sa dibdib niya sa narinig. Hahayaan niya itong bumisita pero hindi niya hayaan na matulog ito doon. Nakakahiya kay Blake. Marahas niya itong nilingon ngunit nangungusap na mga mata ni Sander ang nahuli niya. Mommy, pwede po nating isama si Daddy Lyndon? Pakiusap nito. Right, Mommy, pwede nating isama si Daddy Lyndon. Nakakahiya sa Uncle Blake niyo. Hindi natin bahay yon. Madiing pagtutol niya, kita niyang naningkit ang mga mata ni Lyndon sa kanya. Matapos malungkot muli ang itsura ng kambal. Akma ito magsasalita ngunit naunahan ni Sander. Kailangan po nating isama si Daddy Lyndon. Kung delikado na pong mansyon, then he will not be safe here either. Baka bumalik po magnanakaw at saktan si Daddy. So please, Mommy, isama po natin si Daddy Lyndon. I'm sure Uncle Blake will understand the situation. Matatag na hiling ng anak niya na siya namang kinakuyom ng kanyang mga kamao. Hindi siya makasagot kay Sander. Tama rin ang sinabi nito. Hindi naman talaga safe si Lyndon kung babalik si Malcolm sa mansyon. Pero kasi hindi naman talaga magnanakaw si Malcolm at mas lalong hindi si Lyndon ang hanap niya. Kapag nalaman ni Malcolm na wala naman sila sa mansyon, hindi na rin ito pupunta. Nakagat niyang labi. Gustong pumikit ng mariin at hindi makapagdesisyon sa gusto ni Sander na isama si Lyndon. Naghihintay ang kambal na sagot mula sa kanya. Hindi siya makapagsalita dahil malabo pa sa maputik na tubig na papayag siya. I'll be okay here, kids. Don't worry about me. I will stay here to catch the culprit. So you can go back here as soon as possible. Salo ni Lyndon sa tanong. Really, Daddy? But promise us you'll be safe. Maktol ni Siren. I'll be, princess. I'll take care of the house. Ayoko rin na mapahama kayo. Mas magandang nasa safe kayong lugar. Isa pa, I will make sure you won't miss me that much. Bibisita ako during my free time, even at night as well. Ang boses nito'y may kasiguraduhan na tila pinaparinggan siya. Napaiwas siya ng tingin, huminga ng malalim. At least hindi nito pinilit ang sarili na sumama. Hindi kagaya kagabi na gusto talaga nitong sumama.
Take a bath, twins. Aalis na tayo ngayon. Imporma niya. What? But mommy! No baths, Jesusa Siren. Go upstairs. Take a bath. Medyo napalakas ang boses niya dahilan upang humikbi ito ng walang tunog. Hindi naman niya sinasadya na pagalitan to pero na-stress lang talaga siya sa sitwasyon. Shh! Sweetie, follow your mom. Bulong ni Lyndon kay Siren. Huminga siya ng malalim at kinunot ang noo. Binalingan si Sander na kagad tumayo at hinila si Siren paakyat sa itaas. Careful! Paalala niya sa kambal nung tumakbo ang mga ito paakyat sa itaas. You are hurting them, biglang sabi ni Lyndon. Sandaling minartil yung puso niya dahil totoo namang nasasaktan na niya emotionally ang kambal. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi para sa kanila ang lahat ng ito. Ayaw niya lang na mas magdusa ang mga to. They are my children, Lyndon. Hindi sa'yo, huwag kang makialam sa gusto ko. Madiing sagot niya. Tumayo ito, tinapatan ng mariin niyang titig. Halos tumingala siya sa taas nito pero ito mismo dumukwang upang magsalubong ang mga tingin nila. Fine, hahayaan kitang umalis ngayon pero sisiguraduhin kong ibabalik kita dito kaagad. Tumikwas ang kilay niya kahit pabahagyang natakot sa sinabi nito. Nilakasan niyang loob, umiling bago ito iniwanan sa sala. You wish, Lyndon, hindi na ako babalik sa poder mo. Bulong niya sa hangin. Gaya ng balak niya ay bumalik sila sa kondo ni Blake. Hindi na umangal si Lyndon pero piniga ang puso niya nung makitang lungkot na sumilip sa mga mata nito. Mas lalo nang makitang kambal na bagsak ang mga balikat at nanlulumo. Pagdating na sa kondo diretso sila sa kwarto. Walang sigla-tila na pilitan lang. Pinagsawalang bahala niya yon. Tenext niya na lang si Blake upang ipaalam na bumalik sila. Tinawagan niya rin si Manang Lupe para ipabantay ang kambal. Papasok pa siya sa opisina, yun na lang ang pag-asa niya upang makuha ang lahat ng sa kanila. Wala pang kalahating oras ay dumating na si Manang Lupe. Hinabili na niya itong ipagluto ng pancake at macaroni ang kambal bago siya tumungo sa company. Gamit pa rin ang sasakyan na bigay ni Lyndon. Panandalian siyang nawala ng tinik sa dibdib. At least makakahinga siya ng maluwag na hindi sila masusundan ni Malcolm. Hindi baling sundan siya nito hanggang sa kumpanya. Ang importante ay hindi ito makakalapit sa kambal. Good morning, Ma'am Beth. Kanina pa po dumating si Sir Lyndon. Kailangan niya raw po ng kape. Imporma kaagad ni Marie sa kanya matapos siya nitong makitang lumabas sa elevator. Tumango siya pero tingin ay nasa mesang nakapwesto sa likod nito. Walang computer doon pero may magarang swivel chair. Nagtataka niyang pinaliitan ng tingin ng mesa. May bago bang sekretarya si Lyndon? Naitanong niya ang nasa isip kaya't napangiwi siya. Napangiti naman si Marie at umiling. Hindi po ma'am, pero para po sa inyo yan. Para hindi raw po kayo nakaupo sa maghapon. Napaubo siya kagad na nag-init ang mga pisngi. Kita niyang panunukso sa mga mata ni Marie, kaya kagad siyang umiwas ng tingin. Tuloy-tuloy na tumungo sa mesa at nilapag doon ang handbag niya. Marahan siyang umupo sa swivel chair. Agad siyang napangisi sa lambot noon. 5 years ago pa noong huli siyang umupo sa ganong kalambot na swivel chair. Pero ngayon kahit matulog siya na nakaupo hindi siya mangangalay. Kaya lang ay naglaho ang ngiti niya nung tumunog ang intercom ni Marie at umalingaw-ngaw ang boses ni Lyndon doon. My coffee! Hurry up! Gigil na utos nito, napairap siya, nilingon siya ni Marie na nangingiwi sa sigaw ni Lyndon. Mainit na yatang ulo ni Sir, pakibilisan na lang. Nagkakaintindi siyang tumango. Nainis na nagtimpla ng kape, dinagdagan niya pa ng pait noon bago hinatid sa opisina nito. Binat na niya tutok ito sa pagbabasa ng dokumento. Nagsalubong ang kilay niya at napipirmi mga labi. Tahimik niya nilapag ang kape pero muntika na mapaigtad at matapon yun noong pabagsak nitong nilapag ang papel. Nanginig ang kamay niya sa pababa ng kape. Hindi pinansin ni Lyndon kahit pa madilim at titig nito sa kanya. How is the kid? Kumain na ba sila? Biglang tanong nito na tila ba kanina pa yung bumabagabag dito. Mabilis niya itong sinilipan at kinunot ng noo. They are fine. Hindi mo naman kailangan magtanong. Hindi ko naman pababayaan ang mga anak ko. Umismid to. I ask because I care. Natameme siya, hindi inaasahan na gano'n na ito ka-attach. Sa mga anak niya, tumigim siya tuminga ng malalim. Tumayo ng maayos sa harap nito. Hindi mo naman kailangang mag-alala. Akman tatalikod na siya noong magsalita ito ulit. Did you like your table? Natigilan siya pero hindi lumingon, nanguso upang itagong pag-usbong ng ngiti sa mga labi niya. Dapat inagagalit siya imbis na mangiti. Tahimik niyang pinagalitan ng sarili bago muling tumikim.
Ayos naman, mas maganda siguro tignan kung may computer na nakalapag. Simpleng sagot niya bago lumabas. Sana naman ay makuha nitong ibig niyang sabihin. Ayaw niyang tiga-timpla lang siya ng kape. Kahit saan pag-i-encode lang ay pagbigyan siya nito. Sa kalahating araw ay para siyang tangang nagbibilang ng sariling paghinga. Hindi na kasi ulit humingi ng kape si Lyndon. Wala tuloy siyang ibang magawa. Ayaw din ni Marie na magpatulong sa kanya. Malapit na nga siyang makatulog sa upuan kung hindi lang bumukas ang pinto ng opisina ni Lyndon. Napaayos siya ng upo, tahimik na sinundan to ng tingin kaya lang ay nakapasok na ito sa elevator. At lahat pero hindi siya sinulyapan. Lunchtime na, Ma'am Beth. Ani Marie kahit dumapon tingin niya sa suot na relo, umawang ang mga labi niya. Hindi na naman siya niyaya ni Lyndon. Hindi ako nagbaon, Ma'am Beth. Sasama ka ba sa baba o hihintayin natin na may dumating na delivery boy? Panunukso nito na palabi siya. Mukhang hindi na nagpapadeliver ngayon kaya tumayo siya at sumama na lang kay Marie sa ibaba. Kumain sila sa isang kantin. Sulit naman ang binayad nila, ang daming kwento ni Marie pero utak niya lumilipad kay Lyndon. Dapat ay ayos lang na hindi siya nito pansinin pero naiinis pa rin siya na hindi man lang siya nito tinatapunan ng tingin. Nakikinig ka ba, Ma'am Beth? Papasok na sila sa elevator nung magtanong si Marie. Ah, may sinasabi ka? Nahihiya siya bigla nung umuso to. Alam niya nagtampo ito dahil hindi siya nakikinig. Ang dami ko nang nasayang na laway, hindi ka naman pala nakikinig. Pagtatampo nito, napakamot siya sa kanyang kilay at pilit na ngumiti. Kwento mo na lang ulit, aniya bago pinindot ang numero para sa huling palapag. Hindi na, baka sumakit pang lalamunan ko. Pagpamaktol pa nitong muli, wala sa sariling mahina siyang napatawa. Sorry, iniisip ko kasi ang kambal kong anak. Pagsisinungaling niya. May kambal kang anak? Gulat nitong tanong. Sakto yun sa pagbukas ng elevator. Hindi ba halata? Pareho sila natigilan ni Marie matapos datnan si Lyndon na nakasandal sa mesa niya at nakatitig sa mga paper bag doon. Lumipad ang tingin niya sa mga paper bag. Nakasulat doon ang pangalan ng kilalang restaurant. Oh no, nahuli lang palang delivery boy. Bulong ni Marie. Napaiwas siya ng tingin nung pinangkitan siya ng tingin ni Lyndon. Wala itong sinabi pero kinuha nitong mga paper bag at napatanga siya ng akmang itatapon itong mga iyon sa basurahan. Nanlaki ang mga mata niya, mabilis pa sa 4:00 na tinakbo niya ang distansya upang pigilan ang kamay nito. Sandali! Kaya lang ibumagsak ng mga paper bag sa basurahan. I wasted money on your food, Miss Bethany. You need to pay me tonight or else I will fire you. Malamig nitong bigkas na nagpalamig sa sistema niya. Ano ang gagawin ni Bethany ngayong ayaw na makipaghiwalay ni Malcolm sa kanya? Hanggang kailan niya maitatago kay Lyndon na asawa niya si Malcolm? Malaman pa kaya ni Lyndon na siya ang ama ng kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.